Sa loob ng mga dekada, ang mga alingaw-ngaw ng advanced na teknolohiya ng dayuhan ay kumakalat sa mga bulong at pagsasabwatan. Hindi nakikita ng publiko. Ang US ay nagtatago ng isang technological na kababalaghan na sumasalungat sa ating pag-unawa sa pisika at espasyo. Ngayon ang kahangahangang bagong ebidensya ay nagmumungkahi na ang mga lihim na ito ay malapit ng mabubunyag. Ito kaya ang pambihirang tagumpay na nagbabago sa ating pangunawa sa buhay na dayuhan? Samahan kami sa pagtuklas ng mga nakakagulat na detalye tungkol sa alien aircraft na itinago ng US sa mundo. Sa isang mundo kung saan itinutulak ng mga bansa ang mga hangganan ng teknolohiya ng aviation, ang ilan sa mga inobasyong ito ay nababalot ng malalim na lihim. Isa sa mga pinaka-intriga at misteryosong pangyayari ay ang napapabalitang Black Manta na sinasabing nauugnay sa mga nakatagong operasyong militar. Ang alamat ng Black Manta ay nakasentro sa isang di umano'y tago na lugar sa Antelope Valley ng California kung saan ang mga lihim na proyekto ay napapabalitang magaganap. Matatagpuan sa pagitan ng Palmdale at Lancaster, ang lugar na ito ay pinaniniwalaang naglalaman ng 300-acre na military installation na nakatago sa pampublikong view. Sinasabing ito ay isang hub para sa ilan sa mga pinakakilalang manlalaro ng sektor ng depensa ng US tulad ng Plan 42 Lockheed Martin Skunk Works ng US Air Force, Northrop Grumman, Boeing, at maging ang Armstrong Flight Research Center ng NASA. Bagamat ang mga nakitang kakaibang lumilipad na bagay sa rehiyon ay nagdulot ng maraming haka-haka, mahalagang maglakad ng maingat bago gumawa ng mga konklusyon tungkol sa kanilang pinagmulan. Kabilang sa mga advanced na alingaw-ngaw ng sasakyang panghimpapawid ay ang TR-3 Black Manta. Bagamat opisyal na hindi kinikilala, nakuha ng hypersonic reconnaissance aircraft na ito ang imahination ng mga mahilig sa aviation at mga naniniwala sa UFO. Di umano'y binuo ni Northrop Grumman at ng US Air Force ang parehong koponan sa likod ng B-2 stealth bomber. Ang TR-3 ay napapabalitang nagtatampok ng mga kakayahan na higit sa anumang nakita natin dati. Sinasabi pa nga ng ilan na ito ay nakitang umaaligid sa ilalim ng tubig na UFO base na nagdaragdag lamang sa himpapawid ng misteryo ng sasakyang panghimpapawid. Ang pinagkaiba ng Black Manta sa mga kwentong ito ay ang inaakalang kahusayan nito sa stealth. Sinasabing gumagamit ito ng mga cutting-edge na materyales na sumisipsip ng radar na ginagawa itong halos hindi nakikita ng mga sistema ng pagtuklas. Nagbibigay dan ito dito na magsagawa ng mga mission sa ilalim ng radar. Sa literal, ginagawa itong isa sa pinakamahirap na sasakyang panghimpapawid na naisip kailanman. Gayunpaman, ang tunay na pagkahumaling sa TR-3 ay hindi nagtatapos doon. Ayon sa haka-haka, ang TR-3 Black Manta ay hindi lamang mabilis. Maari rin itong pinapagana ng teknolohiya na lumalampas sa kasalukuyang mga pamantayan ng aviation. Naniniwala ang ilan na gumagamit ito ng hypersonic propulsion system, habang sinasabi ng iba na maari pa itong gumana gamit ang anti-gravity technology. Kung ang alinman sa mga teoryang ito ay totoo, gagawin nito ang sasakyang panghimpapawid na may kakayahang masira ang traditional na mga limitation ng bilis, altitude, at kakayahang magamit. Ang karagdagang pagpapasigla sa intriga ay ang idea na ang sasakyang panghimpapawid na ito ay maaring gumana sa malapit sa kalawakan na madaling dumausdos sa itaas na bahagi ng atmosfera. Ang mga pangmatagalang kakayahan nito ay maaring magbigay daan dito na masakop ang malalawak na distansya ng walang tigil na posibleng gawin itong pinakahuling tool sa pag-reconnaissance. Nilagyan ng mga advanced na sensor, tulad ng mga infrared at electro-optical system, iniisip na makakalap ng high-resolution na intelligence na higit pa sa posible sa kasalukuyang teknolohiya. Iminumungkahi din ng mga alingaw-ngaw na ang TR-3 Black Manta ay maaring nilagyan ng mga cutting-edge na armas at countermeasures. Maaring kabilang dito ang mga nakadirekta na armas ng enerhiya na magbibigay daan dito na makipag-ugnayan sa mga banta ng kaaway ng hindi natukoy. Ang mga electronic warfare system na may kakayahang makagambala sa mga communication ng kaaway at i-disable ang mga radar system ay sinasabing bahagi rin ng arsenal nito. Kung umiiral ang mga sistemang ito, maaring baguhin ng Black Manta kung paano nilalabanan ang mga salungatan sa hinaharap. Sa kabila ng mga ligaw na kwento at ang pang-akit ng mga high-tech na tampok nito, ang TR-3 Black Manta ay nananatiling paksa ng haka-haka. Hindi kinumpirma o itinanggi ng gobyerno ng US ang pag-iral nito na nag-iiwan sa mundo na mag-isip kung totoo ba ang mala UFO na sasakyang panghimpapawid na ito o isa lamang mito ng militar. Habang ang TR-3 ay nananatiling nababalot ng misteryo, hindi lahat ng mga pagsulong ng militar ng US ay napakalihim. Mas maaga sa taong ito, inihayag ng Pentagon sa publiko ang pinakabagong stealth bomber nito, ang B-21 Raider.
Binuo ng lihim sa loob ng ilang taon, ang B-21 ngayon ang unang bagong Amerikanong bomber sa mahigit 3 dekada. Sa pamamagitan ng disenyo at mga kakayahan nito na higit na naiuri, ang Raider ay kumakatawan sa hinaharap ng pangingibabaw ng hangin ng Amerika na may kakayahang magsagawa ng mga misyon ng maayos sa susunod na henerasyon ng pakikidigma. Ang pag-unveil ng B-21 kasama ng mga iconic na bombero tulad ng B-52 Stratofortress, B-1 Lanza, at B-2 Spirit ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa mga prioridad ng Pentagon. Habang lumalayo ang atensyon mula sa mga pagsusumikap sa kontraterorismo, ang focus ay patungo sa mga pandaigdigang kapangyarihan tulad ng China, na ang mga pagsulong ng militar ay nagdudulot ng mga bagong hamon. Sa mabilis na umuusbong na landscape na ito, ang mga lihim na proyekto tulad ng Black Manta at ang mga nagsiwalat na teknolohiya tulad ng B-21 ay nagpapakita kung gaano kalayo ang narating ng military aviation at kung gaano pa ito maaring maabot. Ang B-21 Raider ay isang mahalagang bahagi sa paggawa ng makabago ng nuclear arsenal ng Amerika. At ito ay hindi lamang isa pang sasakyang panghimpapawid. Ito ay isang simbolo ng hindi natitinag na kapasiyahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang posibleng banta. Ang diskarte sa pagtitanggol sa nuclear ng US, na kilala bilang nuclear triad, ay kinabibilangan ng mga silo-launched ballistic missiles at submarine-launched warheads at ina-update upang matiyak ang buong hanay ng mga opsyon bilang tugon sa mga umuusbong na panganib. Bagamat ang B-21 ay maring magmukhang katulad ng B-2, ang teknolohiya nito ay magaan na taon sa hinaharap. Ang pagsulong sa kapangyarihan sa pag-compute ay nangangahulugan na ang software ng B-21 ay maaring humawak ng mga gawain na hindi pinangarap ng B-2. Napaka-advanced ng mga stealth na kakayahan nito na kahit na ang pinaka-cutting-edge air defense system ay mahihirapang tuklasin ito. Naniniwala ang mga eksperto na makokontrol nito ang mga electronic signals sa mga bagong paraan, nanlilinlang sa mga radar ng kaaway na makakita ng iba. Malamang na mayroon din itong bagong teknolohiya ng propulsion na ginagawang halos imposibleng makita. Napakatahimik na maaari mong marinig ito, ngunit hindi mo ito makikita. Habang ang eksaktong halaga ng bawat B-21 ay hindi malinaw, ang mga pagtatansya ay naglagay nito sa humigit kumulang 753 million. Ihambing iyon sa hinalinhan nito, ang B-2 na original na dapat magkaroon ng isang fleet ng higit sa 100 mga eroplano, ngunit dahil sa pagtaas ng mga gastos at pagbabago ng mga pandaigdigang banta pagkatapos ng Cold War, 21 lamang ang naitayo. Kahit ngayon, ang pagpapanatili ng tumatandang B-2 fleet ay isang malaking gawain at iilan lamang ang nakahanda sa paglipad sa anumang oras. Ang B-21 ay pinangalanan pagkatapos ng matapang na 1942 Doolittle raid sa Tokyo. Ito ay bahagyang mas maliit kaysa sa B-2 na nagbibigay ito ng mas mahabang hanay, at ang mga taga-disenyo sa Northrop Grumman ay natuto mula sa mga hamon sa pagpapanatili ng B-2. Ang B-2, na may napakalaking wingspan nito, ay makakarating lamang sa ilang espesyal na airstrip sa buong mundo, at ang cockpit electronics nito ay maaring mag-overheat sa mainit na klima. Ang B-2 at ang B-21 ay hindi maaring maging mas naiba. Ang B-2 ay ipinahayag na may mahusay na pag-awit noong 1988, ngunit ang debut ng B-21 ay mas banayad. Bahagi lamang ng eroplano ang ipinakita, na may mga sensitibong propulsion system at sensor na nakatago mula sa mga mata na nagpapakita kung gaano karaming teknolohiya at seguridad ang nagbago mula noon. Ang lihim na ito ay nagpapaalala sa ilan sa isa pang high-tech na US aircraft, ang RQ-170 Sentinel, na nagdulot ng kaguluhan ng makita malapit sa Area 51. Noong una ay inakala ng mga tao na ito ay isang UFO, ngunit ito pala ay isang surveillance drone na dinisenyo ni Lockheed Martin para sa mga tago na misyon. Ang RQ-170 ay maring lumipad sa 50,000 talampakan para sa mahabang mga kahabaan na nagbibigay ng real-time na katalinuhan sa isang malawak na lugar. Ang drone na ito at ang B-21 ay parehong patunay ng patuloy na pagtulak ng Amerika para sa pangingibabaw sa himpapawid na may cutting-edge, halos hindi nakikitang teknolohiya. Ang RQ-170 Sentinel ay isang cutting-edge drone na idinisenyo upang maghatid ng real-time na katalinuhan sa pamamagitan ng malawak na lugar na pagsubaybay at reconnaissance. Ang papel nito sa mga modernong operasyong militar ay napakahalaga. Kasama ang isa sa mga pinakakilalang sandali nito ay ang paggamit nito sa pagsalakay sa compound ni Osama bin Laden sa Pakistan. Sa panahon ng misyon na ito, ang drone ay nagbigay ng live na footage kay Pangulong Obama na nagpapakita ng mahalagang papel nito sa mga operasyong may mataas na stake. Ang drone na ito, na madalas na tinatawag na Beast of Kandahar, ay namumukod tangi para sa kanyang stealth at advanced na teknolohiya na nagbibigay daan sa paglipad nito ng hindi natukoy kahit na sa masasamang kapaligiran.
Ang real-time na mga kakayahan sa collection ng imahe ay ginagawa itong isang kailangan na tool para sa militar ng US, lalo na sa panahon ng mga misyon tulad ng Operation Enduring Freedom sa Afghanistan. Ang data na kinokolekta nito ay ipinadala pabalik sa Ground Control Station, GCS, na nagpapahintulot sa mga operator na suriin ang larangan ng digmaan at gumawa ng mahahalagang desisyon sa real-time. Ang makinis na disenyo ng RQ-170 na may mga pakpak na hugis paniki at matangos na ilong ay nagbibigay daan dito na manatiling nakatago mula sa radar ng kaaway. Pinapatakbo ng isang General Electric TF-34 turbofan engine. Ang Sentinel ay napakahusay na gumagawa ng higit sa 9,000 pounds ng thrust. Ang makinang ito, na kilala sa kahusayan at pagiging maaasahan nito sa gasolina, ay nagbibigay daan sa drone na kumpletuhin ang mga mission nito ng may katumpakan habang pinapanatiling mababa ang mga gastos sa pagpapatakbo. Ang dahilan kung bakit kakaiba ang RQ-170 ay ang kakayahang magsagawa ng mga mission na minsan ay nangangailangan ng manned aircraft. Sa pamamagitan ng pag-alok ng isang patago, hindi pinapatakbong solusyon. Binago ng Sentinel ang paraan ng pangangalap ng katalinuhan. Ang tungkulin nito bilang silent watcher ay ginawa itong pangunahing manlalaro sa pagsubaybay sa mga critical na pandaigdigang banta tulad ng nuclear program ng North Korea. Ang mga palihim na mission nito ay nakakuha pa ng atensyon ng mga mahilig sa UFO na nagdagdag ng misteryo sa pagiging maalamat na nito. Gayon din, ang Lockheed F-117 Nighthawk ay isang groundbreaking stealth fighter na binuo upang matugunan ang pangangailangan para sa sasakyang panghimpapawid na maaring gumana ng hindi natukoy. Ang disenyo nito na umiiwas sa radar ay nagbigay sa kanya ng kalamangan sa pakikipaglaban na sumasalamin sa mga senyales ng kaaway at iniiwasan ang pagtuklas. Binuo noong 1970s, binago ng teknolohiya ng F-117 ang military aviation. Kahit na ang disenyo nito ay pinananatiling lihim sa loob ng maraming taon, ang sasakyang panghimpapawid ay naging kilala sa publiko noong 1990 na sumasagisag sa isang bagong panahon ng mga kakayahan sa pagnanakaw sa mga diskarte sa pagtatanggol ng Amerika. Sa panahong ito, 7 taon nang ginagamit ang sasakyang panghimpapawid. Ang pag-unlad ng F-117 ay itinago sa ilalim ng pinakamahigpit na lihim hanggang sa punto na kahit na ang mga nangungunang opisyal ng Pentagon ay hindi ipinaalam tungkol dito. Ang lihim na ito ay humantong sa paglikha ng mythical F-19 stealth fighter, isang hindi umiiral na ikalimang henerasyong sasakyang panghimpapawid na nakakuha ng imahinasyon ng marami sa pamamagitan ng mga laruan, isang revolutionaryong stealth aircraft na mahalaga sa Operation Desert Storm. Sa mga unang mission ng labanan, ipinakita ng F-117 ang pagiging epektibo nito. Lumilipad ng higit sa 6,900 oras at sinisira ang higit sa 1,600 target. Kahit na ito ay nagretiro noong 2008, ang F-117 ay nananatiling isang mapang-akit at mahiwagang sasakyang panghimpapawid na sumasagisag sa makabagong teknolohiya at makabagong likha ng militar. Ang nakakagulat na disenyo nito ay nababalot pa rin ng lihim na may isang sasakyang panghimpapawid lamang ang nawala sa Serbia noong 1999. Idinagdag sa intriga ng stealth technology ang Bird of Prey, isang pinagsamang proyekto ni McDonnell Douglas at Boeing noong 1990s. Ang pangalan nito, na inspiration ng Klingon spacecraft mula sa Star Trek, ay ganap na angkop sa mga stealth na kakayahan nito. Binuo sa sikat na Area 51, pinaghalo ng Bird of Prey ang inobasyon ng militar sa pantasya ng mga kulturang naglalaro sa kalawakan. Sa tabi ng mga patagong proyekto ng Lockheed tulad ng F-117 at ang SE Shadow stealth ship, inihayag ni Vice President Alan Wayman ang mga groundbreaking na pagsisikap na ito. Ang Bird of Prey ay pangunahing idinisenyo upang makamit ang isang mababang profile ng radar. Ang katawan ng sasakyang panghimpapawid ay maingat na na-streamline, na may mga puwang na nakatago sa pamamagitan ng nababaluktot na mga casing. Ang cockpit canopy, landing gear, wings, at fuselage ay nakahanay lahat upang maalis ang anumang nakausli na bahagi. Kahit na ang air intake ng makina ay inilagay sa loob ng fuselage at nakamouflage ng isang parol at air intake duct. Ang koponan ay nagtrabaho din sa pagbabawas ng ingay na lagda ng sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng muling pagdidisenyo ng tambutso ng makina gamit ang mga advanced na computer-based na pagmomodelo at mga simulation. Ang makabagong diskarte na ito ay humantong sa mga prototype na malapit na kahawig ng huling disenyo na lumalayo sa mga traditional na pamamaraan ng umuulit na prototyping.
Sa kabila ng mga pagdududa tungkol sa kakayahan ng sasakyang panghimpapawid na lumipad, pinatunayan ng punong piloto ng Phantom Works na si Rudy Hogg na mali ang mga nag-aalinlangan sa pamamagitan ng matagumpay na paglulunsad ng Bird of Prey noong 1996 sa bilis na 300 milya kada oras at taas na 20,000 talampakan. Ang layunin ng proyekto ay hindi lamang upang madaig ang mga umiiral ng mandirigma, ngunit upang ipakita na ang isang abot-kayang stealth aircraft na maaring itayo sa budget na humigit kumulang 67 million na mas mababa kaysa sa halaga ng F-35 Lightning II. Ang Bird of Prey sa gayon ay muling hinubog ang disenyo at construction ng sasakyang panghimpapawid na tumutulay sa agwat sa pagitan ng science fiction at katotohanan. Ang declassification ng Bird of Prey project noong 2002 ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa industriya ng abyasyon. Ang paghahayag na ito ay nakaimpluwensya sa disenyo ng hinaharap na sasakyang panghimpapawid tulad ng Boeing X-45A na nag-debut noong 2000. Gayon, ang pamana ng Bird of Prey, gaya ng pagkakakilala sa proyektong ito, ay hindi nakatago sa mga lihim na sulok ng Area 51, ngunit ipinagmamalaking ipinapakita sa National Museum ng US Air Force sa Wright-Patterson, Ohio. Ang mga sasakyang panghimpapawid at drone ay nabighani sa mga tao sa loob ng mahabang panahon na kadalasang nagdudulot ng kuryosidad at haka-haka. Bagamat ang ilang mga detalye tungkol sa mga makinang ito ay na-declassify, maraming aspeto ang nananatiling lihim na humahantong sa isang pag-ikot ng mga teorya ng pagsasabwatan. Habang ang ilang mga retiradong sasakyang panghimpapawid ay tahimik na nawala mula sa spotlight, nananatili silang makabuluhan sa kasaysayan ng aviation para sa kanilang mga pagsulong sa teknolohiya. Ang mga modernong sasakyang panghimpapawid, bagamat advanced, ay hindi katulad ng mga UFO na kung minsan ay nagpapalakas ng mga ligaw na teorya tungkol sa kanilang mga pinagmulan at kakayahan. Ang katotohanan ay na habang ang mga bagong fighter jet na ito ay maaring tumugma sa ilang mga paglalarawan ng UFO sightings, ang kanilang tunay na kalikasan ay hindi gaanong mahiwaga kaysa sa iniisip ng ilan. Ang lihim na nakapaligid sa kanila ay nagdaragdag lamang sa kanilang pang-akit. Mula sa mga unang araw ng paglipad hanggang sa mga supersonic na jet ngayon na maaring umabot sa bilis na higit sa 1,500 milya bawat oras at sumasaklaw sa malalayong distansya sa loob ng ilang minuto, patuloy na itinutulak ng aviation ang mga hangganan ng kung ano ang posible. Ang mga cutting-edge na makina na ito ay hindi lamang mahusay sa bilis at taas, kundi pati na rin sa kanilang sopistikadong onboard na teknolohiya. Habang sinusuri namin ang mga kababalaghan ng mga supersonic na sasakyang panghimpapawid na ito at inihambing ang kanilang mga kakayahan, sinisimulan namin ang isang kapanapanabik na paglalakbay upang matuklasan kung alin ang namumukod-tangi bilang ang pinakakakilakilabot. Kapag sinusuri ang pinakamatagumpay na sasakyang panghimpapawid sa mundo, ang ilang mga kahanga-hangang modelo ay namumukod-tangi para sa kanilang pambihirang pagganap at advanced na teknolohiya. Kabilang sa mga ito, ang Boeing FA-18EF Super Hornet, F-16 Fighting Falcon, Su-30, Saab JAS-39, Gripen, F-22 Raptor, at Su-57 bawat isa ay nagdadala ng kanilang natatanging lakas sa larangan ng digmaan. Ang Boeing FA-18EF Super Hornet, isang American carrier-based fighter bomber, ay kumakatawan sa isang malaking upgrade mula sa naunang FA-18 Hornet. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay umabot sa bilis na hanggang 1,189 milya kada oras at nagtatampok ng wingspan na 20% mas malaki kaysa sa hinalinhan nito. Ito ay tumitimbang ng 7,054 pounds na walang laman at maaring mag-take off na may maximum na timbang na 14,999 pounds na hihigit sa orihinal na modelo. Ang kapasidad ng gasolina ng Super Hornet ay 33% mas mataas kaysa sa Hornet na nagpapalawak ng combat radius nito ng 41% at nagpapataas ng tagal ng paglipad nito ng 50%. Bagamat humigit kumulang 5 toneladang mas magaan kaysa sa F-14 Tomcat, malapit itong tumutugma sa kargamento at saklaw ng Tomcat na ginagawa itong isang maraming nalalaman at mabigat na manlalaban. Ang F-16 Fighting Falcon, isang pang-apat na generasyong American multi-role fighter, ay kilala sa bilis at liksi nito. Maari itong maabot ang pinakamataas na bilis na 1,317 milya kada oras sa taas na 4,026 talampakan. Ang disenyo nito ay may kasamang monoplane na istruktura na may iisang makina sa likod ng fuselage. Ang F-16 ay itinayo mula sa 78, 3% aluminyo na haluang metal, 4, 2% titanium na haluang metal, 4, 2% carbon fiber, at 3, 7% bakal, at nagtatampok ito ng 228 hatches at naaalis na mga panel para sa kadalian ng pagpapanatili.
Ang ventral air intake at regenerative air conditioning system ng sasakyang panghimpapawid ay nakakatulong sa kahusayan sa pagpapatakbo nito. Ang kaligtasan ay pinahusay ng McDonnell Douglas ACU2 ejection seat at ang control system ay pinatatakbo sa kuryente na may 4 na beses na redundancy na tinitiyak ang pagiging maaasahan. Ang Su-30, isang Russian 4th generation multi-role fighter, ay idinisenyo para sa air superiority at maaring tumugma sa pinakamataas na bilis ng F-16 na 1-317. Ang Su-30 ay mahusay sa iba't ibang mga tungkulin sa labanan, kabilang ang air-to-air, air-to-ground, at air-to-sea operations. Gumagamit ito ng aktibo at passive jamming para sa electronic warfare at maaaring makagambala sa mga operasyon ng kaaway habang kinokontrol ang airspace. Ang sasakyang panghimpapawid ay armado ng 30mm automatic cannon at kayang magdala ng hanggang 6 na medium-range air-to-air missiles na may kabuuang combat load na 8,118 pounds. Ang versatility at advanced na electronic warfare na kakayahan nito ay ginagawa itong mahalagang asset sa Russian Air Force. Ang Saab JAS-39 Gripen, isang Swedish 4th generation multi-role fighter, ay maaring makamit ang bilis na hanggang 1,167 milya kada oras sa matataas na lugar. Sa simula ay limitado sa sandata nito, ang Gripen ay na-upgrade noong 1999 upang isama ang IM-120 medium-range missile na nagpahusay sa mga kakayahan nitong air-to-air combat. Ang versatility ng Gripen ay umaabot sa ground at surface target na may precision. Weapons tulad ng AGM-65 Maverick missile na ginagamit para sa mga tactical na strike. Ang kakayahang multi-role na ito, kasama ng mataas na bilis at liksi nito, ay ginagawang isang mahalagang sasakyang panghimpapawid ang Gripen para sa iba't ibang sitwasyon ng labanan. Ang F-22 Raptor na binuo ni Lockheed Martin, Boeing at General Dynamics ay ang unang 5th generation fighter at kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang sa air combat technology. Sa pinakamataas na bilis na 1,499 milya bawat oras, ang F-22 ay idinisenyo para sa pangingibabaw ng hangin at maaring makipag-ugnayan sa parehong sasakyang panghimpapawid ng kaaway at mga target sa lupa ng may katumpakan. Nilagyan ito ng 20mm EAM-61A2 Vulcan cannon at isang hanay ng air-to-air at air-to-ground missiles. Ang F-22 stealth capabilities, Super Cruise feature, at advanced avionics ay nagbibigay daan dito na maglunsad ng mga missiles at mag-drop ng precision-guided na mga bomba mula sa mga panloob na compartment na pinapanatili ang stealth profile nito. Ang Su-57, isa pang 5th generation Russian fighter, ay idinisenyo upang palitan ang Su-27 at ipinagmamalaki ang pinakamataas na bilis na 1,516 milya kada oras. Bagamat marami pa sa Su-57 ang nananatiling classified, kilala ito sa laki nito, na mas malaki kaysa sa F-22 ngunit mas maliit kaysa sa Su-27. Ang Su-57 ay nagtatampok ng stealth technology, supersonic cruising speed, at mataas na maneuverability. Ito ay nilagyan ng mga advanced na electronics at maaring gumana sa unmanned mode na may artificial intelligence o ng isang operator mula sa malalayong distansya. Tinitiyak ng mga advanced na feature at performance nito na nananatili itong mahalagang manlalaro sa pandaigdigang fighter aircraft arena. Ang Eurofighter Typhoon ay isang cutting-edge na pang-4 na generasyong multi-role fighter jet na kasalukuyang ginagawa ng maramihan. Ang kahanga-hangang sasakyang panghimpapawid na ito ay ginagamit ng mga hukbong panghimpapawid ng Germany, Italy, Spain, Great Britain, Austria, at Saudi Arabia. Sa pinakamataas na bilis na 1,150 milya bawat oras, ang bagyo ay kilala sa kahangahangang liksi at lakas nito. Ang international na pakikipagtulungan sa pagitan ng Great Britain, Germany, Italy, at Spain ay humantong sa pagbuo ng isang bagong advanced na makina para sa Typhoon. Ang makinang ito ay maaring alisin at muling buuin sa loob lamang ng 45 minuto at pinapayagan nito ang bagyo na lumipad sa supersonic na bilis ng hindi nangangailangan ng afterburner. Ayon sa kumpanya ng Eurofighter, maaaring mag-cruise ang eroplano sa bilis na hanggang 600 km bawat H nang walang mga afterburner. Gayunpaman, ang mga pagsubok sa Singapore ay nagsiwalat na sa mainit na kondisyon ng panahon, ang pinakamataas na bilis ng walang mga afterburner habang nagdadala ng isang load ng labanan ay humigit kumulang 798 milya bawat oras. Ang Su-35 ay isang Russian multi-role fighter jet na kilala sa pambihirang kakayahang maniobra nito na may kakayahang magpabilis ng hanggang 1,126 milya kada oras. Ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-upgrade mula sa Su-27 na may bago, mas malakas na airframe. Hindi tulad ng hinalinhan nito, ang Su-35 ay walang front horizontal tail o brake flaps. Sa halip, gumagamit ito ng rudder deflection upang magpreno habang lumalapag.
nagtatampok ang Su-35 ng advanced na teknolohiya, kabilang ang IUS-35 Information and Management System at Electronic Warfare Equipment. Ang sabungan nito ay nilagyan ng tatlong multi-screen display at isang holographic indicator sa windshield. Para sa karagdagang kaligtasan, kasama sa sasakyang panghimpapawid ang L-535 Radiation Warning System. Ang Su-27 Flanker ay isang pangunahing halimbawa ng pagbabago sa engineering ng Soviet na ipinagmamalaki ang pinakamataas na bilis na 1,788 milya bawat oras. Ito ang kauna-unahang Russian jet na gumamit ng fly-by-wire control system na nagpapakita ng teknolohiya na nauna sa panahon nito. Dinisenyo para sa air superiority, ang Su-27 ay itinayo upang makipagkompetensya sa mga bagong American fighter tulad ng F-15 Eagle. Gamit ang malakas na 30mm baril at 10 panlabas na pylon, maaari itong magdala ng iba't ibang air-to-air missiles, kabilang ang mga heat-seeking at medium-range na uri. Ang pagganap nito sa aerial combat ay nakakuha ito ng reputation bilang isang mabigat na kalaban. Kahit na 43 taon pagkatapos ng unang paglipad nito noong 1977, ang Su-27 Flanker ay nananatiling simbolo ng kahusayan sa military aviation na may ilang modernong variant na ginagamit pa rin ngayon. Ang McDonnell Douglas F-15 Eagle ay isang ika-4 na henerasyong American fighter jet na idinisenyo para sa lahat ng operasyon ng panahon at air superiority. Maaari itong maabot ang isang kahangahangang pinakamataas na bilis na 1,872 milya bawat oras. Ang tibayng F-15 ay kitang-kita dahil ito ay makatiis sa mga epekto mula sa 20mm high explosive fragmentation projectiles nang hindi nawawala ang sasakyang panghimpapawid. Ang gasolina nito ay ipinamamahagi sa 6 na tangke, 4 sa fuselage at 2 sa mga pakpak. Ang mas malambot na fuselage tank ay inuuna kaysa sa wing tank. Nagtatampok ang F-15 ng mga autonomous power system na may mga individual na supply tank at isang ringing system para mapahusay ang operational independence nito. Karamihan sa mga linya ng gasolina ay nakalagay sa loob ng mga tangke upang mapabuti ang kahusayan. Para sa karagdagang kaligtasan, ang mga tangke ay pinangangalagaan upang makatiis ng mga bala hanggang sa 12.7 EDA sa kalibre na binabawasan ang panganib ng mga pagsabog. Bukod pa rito, ang mga tangke ay puno ng urethane foam na nagpapakita ng isang malakas na pangako sa kaligtasan sa disenyo at operasyon ng F-15. Ang nangungunang fighter aircraft na ito ay nag-aalok ng combination ng bilis. Ang kanilang mga natatanging kakayahan ay ginagawa silang mga natatanging tagapalabas sa kani-kanilang mga tungkulin na nag-aambag sa kanilang mga kahangahangang reputation sa mundo ng aviation. Sa kapanapanabik na mundo ng mga pagsulong sa aerospace, ang pag-unlad ay hindi lamang nakakulong sa fighter aircraft. Ang larangan ng teknolohiya ng rocket ay nakakaranas ng parehong kapansin-pansing mga hakbang. Ang Starship rocket ng SpaceX, ang epitome ng makabagong innovation, ay nagpakita kamakailan ng mga kakayahan nito sa ikatlong pagsubok na paglipad nito. Noong nakaraang taon, ang 120-meter tall na rocket ng SpaceX ay nagkaroon ng 2 explosive failure ilang sandali matapos ang liftoff noong Abril at Nobyembre. Ang ibabang yugto, na kilala bilang booster, ay walang putol na humiwalay sa itaas na yugto o barko, 2 minuto at 44 na segundo lamang sa paglipad. Ang itaas na entablado ay pumailan lang sa ibabaw ng Atlantiko at Timog Africa na may mga video camera na kumukuha ng mga kahangahangang larawan ng Earth mula sa mahigit 100 milya sa itaas. Gayunpaman, ang mission ay hindi walang mga hamon. Ang susunod na sagabal ay muling pagpasok, kung saan ang barko ay nilayon na tumalsik sa karagatan. Ang footage ng video ay nagsiwalat ng mga dramatikong eksena ng may init na gas na bumabalot sa sasakyan bago nawala ang radio contact. Sa kasamaang palad, kinumpirma ng mga controllers na ang barko ay malamang na nasira sa muling pagpasok. Ang booster, na dapat ay magpapabagal at gumawa ng kontroladong landing malapit sa baybayin ng Texas, ay pumasok ng masyadong mabilis at nawala bago umabot sa tubig. Bukod pa rito, inaasahang i-restart ng barko ang makina nito para sa muling pagpasok. Ngunit ang mahalagang hakbang na ito ay hindi naganap dahil sa mga kadahilanang nasa ilalim pa rin ng investigasyon. Sa kabila ng mga isyong ito, optimistiko ang mga inhinyero tungkol sa pag-unlad. Nangako pa nga si Elon Musk ng hanggang 6 pang test flight ngayong taon na sumasalamin sa kanyang tiwala sa potensyal ng Starship. Ang Starship ay hindi basta-bastang rocket. Ito ay kumakatawan sa isang revolusyonaryong lukso sa paglalakbay sa kalawakan. Sa 33 engine nito na bumubuo ng 74 meganewtons ng thrust, nahihigitan nito ang kapangyarihan ng anumang mga nakaraang rocket, maging ang mga nagdala ng mga astronaut sa buwan noong 1960s at 70s.
Ang rocket ay idinisenyo upang maging ganap na magagamit muli at handa para sa mabilis na muling paglulunsad, katulad ng kung paano nire-refuel ang mga eroplano at inihahanda para sa paglipad. Ang kakayahang ito ay maaring makabuluhang bawasan ang gastos ng mga misyon sa kalawakan na ginagawang mas madaling ma-access ang espasyo kaysa dati. Para sa Musk, mahalaga ang Starship sa kanyang ambisyosong Starlink project na naglalayong magtatag ng isang pandaigdigang network ng mga broadband internet satellite. Sa mahigit 5,000 satellite na nasa orbit na, mas makakapaglunsad ang Starship, gaya ng ipinakita ng matagumpay na pagsubok ng mekanismo ng pinto para sa pagpapalabas ng mga darating na Starlink satellite sa flight na ito. Bukod dito, ang Starship ay susi sa matagal ng pananaw ni Musk sa pagpapadala ng mga tao at mga supply sa Mars upang bumuo ng isang kolonya. Ang NASA, ang ahensya ng kalawakan ng US, ay mahigpit na binabantayan ang mga pag-unlad na ito. Ang Starship ay isang mahalagang bahagi ng programang Artemis ng NASA na idinisenyo upang ibalik ang mga astronaut sa buwan ngayong dekada. Isang espesyal na version ng Starship ang magsisilbing landing craft na naghahatid sa mga tripulante mula sa orbit ng buwan patungo sa ibabaw at likod ng buwan. Bago ito mangyari, dapat patunayan ng SpaceX ang kaligtasan at pagiging maaasahan ng Starship, kung saan nilalayon ng NASA na makita ang mga benchmark na ito na matugunan sa huling bahagi ng 2026. Ang Federal Aviation Administration, ang FAA, ay nag-anunsyo ng pagsisiyasat sa isang karaniwang pamamaraan ng misyon upang suriin ang parehong mga tagumpay at mga lugar para sa pagpapabuti. Habang tinutuklasan natin ang mga kamangha-manghang paghahayag na ito tungkol sa mga pagsulong ng aerospace, nananatili ang isang mahalagang tanong. Ano pang lihim na teknolohiya ang maaaring maitago pa rin sa publiko?